meron tayong gagawin yung sarili ko pong handset na Baoping BUB 5R. Andal po ito, madali lang siyang malubat, pero ginagamit natin ay naka-steady na lang sa aking charger. So dito sa aking video po ay gusto ko lang pong ipakita ang mga remedy sa mga bagay-bagay pagdating sa electronics na wala tayong mabili, at kung bibili man tayo, mag-online buying tayo ng mga parts kung saan mapamahal pa yung ating gastos dahil po yung shipping fee ay napakamahal. At na-search ko na rin yung halaga ng kanyang potentiometer or power switch, potentiometer, volume control, at the same time may power switch. Yung kanyang paa ay 5, yung dalawa ito at saka ito yung magkatabi, sila po ay power switch, at itong tatlo, ito po yung kanyang volume control. Okay, so dito ang problem lang ng aking handset ay wala yung sound, at kahit na ito ay ating pinahinaan or palakasan ay lumalakas bigla at humihina bigla. So bigla na lang minsan na malaki yung buses at minsan nawawala-wala. That's why kung may tumawag sa atin, minsan hindi ko maririnig kasi hindi ko pala napansin na nawala na kusa yung kanyang sound dahil po may problem po yung ating potentiometer. Ang potentiometer po ay naglalaro. Minsan tumataas yung kanyang resistance of value at minsan ay bumababa. Kaya lumalakas, nawawala, o minsan ay humihina. So dito ipapakita ko po, binuksan ko na po yung ating radyo. Kung makikita nyo dyan, ayan. Ayan po yung kanyang battery. At ito po yung kanyang front cover na kung saan nandyan po yung speaker. Tinanggal ko lang po yung wire na dalawa. Dinisconnect ko lang, at ito yung kanyang socket terminal. Ito na dahan-dahan nating inaangat. Hindi natin hinihila ng bigla kasi dito po yan pumapasok sa butas. Disassemble ko na, kaya ayan po yung kanyang mga parts. Yan, kung makikita natin dyan, meron dyan mga screws, at ito yung kanyang LCD. Okay, yung kanyang spring sa kanyang cover, at sa dito sa battery lock. So may spring, at yan yung mga nuts, at ito yung kanyang strap. Okay, so ayan. So, yung volume ay tinanggal ko na rin. Dito ipapakita ko lang po sa inyo na dito ay yung ating potentiometer, kung ano po yung nangyayari, bakit ko siya binuksan, para po na ayusin or gawan ko ng paraan na hindi ako bibili ng parts para palitan at wala akong ipapalit dahil wala po akong available na pangpalit. Meron man ako dito ng isang radio na yung tinatawag natin na UB5R na Baoping din. Ito po ay yung tinatawag na army. Okay, so ito yung pansamantala kong ginagamit kasi ito yung dinadala ko dahil itong isa ay napupudpud na po yung kanyang mga rubber. So hindi ko na madala ito, wala ng rubber yung kanyang cover sa kanyang microphone at sa kanyang headset. So wala na yung mga rubber. Mabuti na lang po palaging ginagamit itong PTT kaya, at saka plastic. So yung kanyang monitor or squelch button at yung kanyang cool ay okay pa, at yung kanyang keypad ay okay pa din. So yung cover lang dito sa kanyang headphone speaker or microphone, yan lang po yung nadurog kasi po expired na po yung rubber. So dito sa ating ipapakita ay dito natin malalaman bakit lumalakas at humihina po yung ating volume or sound ng ating radio or handset. So dito nakasit tayo sa X1 key at i-calibrate natin sa 0 yung ating pointer. So dito ipapakita natin ito. Ito yung switch. Ayan. Kung ilalagay natin sa 1, tapos i-calibrate natin ng 0 at isi-switch natin, walang problema po itong ating switch. Kasi ito ay full contact or kumukontak din, ayan o. Pero meron pala siyang resistance. Ayan o. Diba? Meron po siyang resistance.
Hindi na siya full contact na zero. Kaya minsan kahit may laman yung battery ay parang lubat siya kasi nga meron ng resistance yung kanyang contact ng switch. Yan o, power switch po yan. At kung makikita natin dyan, dapat zero dahil naka-zero yung ating needle, pero hindi po siya nag-zero. Ngayon, hayaan mo na muna yung switch, hayaan ko muna yan at dito ako sa kanyang volume, yung palakas at pahina ng kanyang sound. Okay, so ito, pag kunting galaw lang, pumipitik, dapat smooth yan, sumusunod yan sa pag-ikot, pero kung makikita nyo, bigla siyang tumaas, ayan. Tapos kung dito tayo sa kabila, ay ganun din siya, ayan, naka-off. Tapos minimum dapat, ayan, so, kikita natin, ayan, kunting galaw lang, okay, ayan, so, hindi po ganyan dapat. Ang volume po kasi, ay dahan-dahan po yan yung kanyang paggalaw, sumasabay sa pag-ikot yung kanyang needle. So ang gagawin ko dito, ipapakita ko sa inyo na gawan ko ito ng paraan. Kung makikita natin, meron siyang maliit na ribet. Ito, tingnan lang natin, ayan meron siyang maliit na ribet dito. Yan siya, at saka ito. So dalawang bagay ang gagawin ko dito. Tatanggalin ko itong ribet para makalabas siya dito. Ganon din dito sa kabila, para malinisan ko yung switch. O yung isang paraan ko, kung umubra yung aking gagawin, ang volume, itong plastic cover, ay bubutasan ko po ito para makapasok itong ating needle, para malagyan ko siya ng BB oil para malinisan doon yung dumi-dumi sa loob. At itong switch ay ganun din, patakan natin ng oil dito para makapasok sa loob at para natin na mag-zero siya. So uunahin ko dito yung sa may switch. Okay, papasukan natin ng oil dito, ipapakita natin kasi kanina, di ba, kung nagpapansin nyo, ay nawawala-wala po siya. Okay, so papasukan natin ng oil at ikot-ikotin ko lang ito or galaw-galawin. So ayan, nagagalaw-galaw natin at titingnan ko po kung ito ay magsisero contact. Okay, wala pong cut yung ating video. Ang mangyari lang dyan, pag na-edit natin ay fast forward lang po natin para umiksi yung ating video. Pero dito sa gagawin ko, ito po ay walang cut para makita ninyo yung ginawa ko na totoo po. At saka tuloy-tuloy naman yung pagsasalita ko. Ayan lagay ko siya sa 1, tapos i-calibrate natin ng 0, tapos i-switch on natin. Tingnan natin. Ayan, diba? Kanina merong 2 ohms at merong parang 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms siya kanina, pa iba-iba. Pero ngayon meron na tayong 0 ohms. Ayan kasi yung tester natin minsan nagsisero, minsan hindi. So ibig sabihin ay sa tester din natin minsan ganyan. Okay, so basta na i-zero na natin yung contact ng kanyang power switch. Ngayon, yung sinabi ko kanina na dito, bubutasan ko ito para makapasok yung ating oil at yung needle. Okay, so masdan nyo lang at tingnan yung aking gagawin para masubukan natin yung aking mga kunting kakayahan sa pag-repair. At kukuha muna ako ng salamin, dudublihin ko kasi malabo yung ating paningin. Alright, so ito, bubutasan ko lang dito para makapasok yung ating oil. Okay, bubutasan ko at tatakpan ko po yan siya. Ang purpose lang po ng pagbutas kasi sira naman ito yung ating volume, kaya okay lang po na mabutasan natin para makapasok yung oil doon. So tingnan natin, zoom in natin. Ayan, so ayan pwede na nating papasukan ng oil at tatakpan ko po siya ng glue stick pag nakapasok na yung oil, para hindi siya mapasok ng tubig. So ito, lalagyan natin ng oil. Pagmasdan nyo lang yung aking gagawin. Okay, yun na. Pumasok ng oil sa loob. Ito po yung ginagamit ko ay purely BB oil. Yan lang po yung aking ginagamit. At saka ayan kunti lang. Yan, para makapasok sa loob. Alright. So ipinapakita ko lang dito. Lalagyan ko po siya ng BB oil sa loob. Yan diba? Ngayon, nalagyan ko na ng BB oil sa loob. Ikot-ikutin ko lang po ito
hanggang sa ito'y luminis. Okay, kahit mahaba yung video ko, basta ang mahalaga nakapagbigay ako ng konting idea na magawan pa ng paraan ang patapunan na potentiometer. Okay, so ayan o. Paikot-ikutin lang mga 100, 50 o 100 na bisis, or magbilang ka ng 50 o 100, or maramihan na, damihan mo na para yung power switch ay papaluin niya doon, magpapaluan silang dalawa para masugatan, matanggal yung carbon, para mag full contact yung switch at yung carbon tsaka yung metal na sa kanyang volume. Kasi yung volume ay meron po yung resistance. Sabihin na natin na halimbawa ito ay 100k, 50k, 20k, 10k. So diyan po sa ating tawag dito, doon po sa ating contact sa volume ay dapat full contact yung carbon, between carbon at saka metal. So ganyan yung reading ng ating tester or yung calibration, ganyan siya. Ayan, between 1 and 2. Kasi yung ating test probe ay pag medyo madumi ay hindi siya mag full contact. So ito, i-switch na natin. Ayan o. So full contact na siya. Kanina may 5. Di ba? Ngayon, lagay natin sa 16K. Calibrate natin uli yung ating tester. Ayan siya. Tapos, ayan o, tingnan nyo o. Habang iniikot ko siya, 12K po yung kanyang reading. Tapos, wala naman siyang marking na 12K. Basta, yan po yung ating nakikita. Kasi yung ating tester nga ay pumitik-pitik. Okay? So, dito natin makikita yung, ipapakita ko na lang yung operasyon nito mamaya na hindi na nawawala-wala yung volume. Mahaba na yung ating video. So, pause muna natin. Ibalik ko lang muna siya dito para makita nyo na ito yung ating ginawa. Ito may butas. Kunin natin yung ating blade para sabihin nyo na yung ating ginagawa ay. Tapos kiskisin ko lang siya. Ayan. Pag nakiskis ko na, lalagyan ko po yan ng glue stick. Okay. So pause muna natin. Initin muna natin ito. Ang next natin na gagawin habang pinapainit ko yung aking soldering iron ay lagyan natin ng maliit na scotch tape dito sa may butas para paglagay natin ng stick glue ay hindi papasok doon sa loob yung stick glue. Wala pong nagturo sa akin na gawin ito o kung paano ito gawin. Sarili ko lang po itong technique, sarili ko lang po itong idea para sa aking pang sariling mga gamit. Ngayon dito, ayan o, tanggalin muna natin itong sa dulo o sa labas ng ating glue gun para bagong init yung ating mailagay para dikit na dikit. Yan o, nalagyan ko na ng stick glue. Nilagyan ko rin yung butas ng scotch tape para yung stick glue hindi pumasok sa loob. Ang dahilan bakit tinakpan natin para hindi pumapasok ng tubig or ng moisture doon sa loob. Alright, so ikakabit natin muna dito para makita ninyo. Tapos hindi ko na po ipapakita yung pag-assemble. Ipapakita ko na lang mamaya yung aking pagkabit kasi matagal yan i-assemble dahil hindi natin binibigla. Dahan-dahan ko po siyang ginagawa para hindi ko ma-damage yung aking radyo. Kasi sa akin po ito, pag ako po ay gumagawa, sa akin man or hindi, talagang ginagawa ko ng tama. Okay, baba natin. Zoom in natin. Yan. So, hindi malinaw yung aking camera. Alright, so zoom in natin para ayan. Okay, ito po ay Baoping na UB 5R at ayan po, nilagyan na natin ng hinang yung tatlong terminal. Hanggang dito lang yung ipapakita ko at yung pag-assemble ay hindi ko na ipapakita kasi matagal. Okay, matagal nga siyang tinanggal, matagal din natin siyang ibabalik. Okay, so i-assemble ko na ito lahat-lahat po. Ayan yung kanyang mga gamit. Ayun, ayan po. Ang mga gamit na yan ay assemble ko, ilagay ko, ibalik ko siya dito sa heatsink at yung takip, yung battery, saka ito, lahat ibalik ko yan. Na ilagay ko na sa socket. Ito may hihinangin pa tayo pero bago yan, i-screw ko muna ito para siya gumalaw bago hinangin. So hindi ko na ipapakita ang pag-screw, magsasample ako ng isa dito.
So ito na po, nailagay na natin. At ilalagay ko na lang yung speaker para maitakip at maibalik doon sa kanyang butas dito. At ibabalik ko yung iba pang mga parts na nandun. Uulitin ko yung nilalaman ng aking video ay tungkol po sa volume control na lumalakas, humihina at minsan ay nawawala. At yung ginawa natin ay nilinis natin kahit hindi nabuksan, binutasan lang natin, nilagyan ng scotch tape para hindi pumasok ang glue stick pagtakip sa binutas ko. At pinakita natin sa tester kung paano testerin at kung paano alamin at tingnan kung okay na o hindi pa. So ngayon ito na siya, ipapasok na natin dito sa loob. At ibabalik natin itong ibang mga screw. So ito na po yung kanyang itsura. Ito na po yung mukha niya. At malapit na lang natin matapos. Okay, so bago natin isarado, titingnan ko muna kung umaandar itong aking binuksan. Yung bago natin takpan ay malalaman natin na umaandar. Okay, ayan. Sarado natin at buksan natin. Ayan oh. So umaandar siya, 'di ba? Go-off kasi maluwag yung ating pagkahawak. Ayan siya oh. Channel mode. 'Di ba? So hindi na siya mawawala, ayan oh. Ayan oh. Channel mode. Okay. So okay po yung aking ginawa. I-assemble ko na lang. So ito na. Natakpan ko na siya. Ito yung ating antena. At ito po ay ilalagay ko na siya dito. Tapos ito ay dito rin sa may volume. Okay, so mahaba ang video natin. Di ba? Tapos, ang gagawin ko is squeeze down ko para makita nyo or marinig nyo na hindi na nawawala-wala ang volume. Okay, so ayan. Tapos na yung video natin.